ang aga inamag. Kaya walang kumampi sa kanya na magsalita sa summit kasi mulat na ASEAN members. Nakita nila ang gulo sa Middle East at Eastern countries. Hindi po, kilala po nila si Marcos. Kayo naman taga-ASEAN po yan. Alam po nila yung pamilyang Marcos. Kilala po nila yung pamilyang Marcos. Iba po yung, tignan nyo naman pag si Duterte yan, di ba? Kinikilala talaga ng mga ASEAN. Ito, Tokis. Alam nyo po, simple lang yan no? May sekreto po. Ito, atin-atin na lang, no? Pag po, mahirap kasi sabihin ng sa madaling salita, wag ko idamay ang sarili ko. Yung mga matatalino, alam po nila kung sino yung may pang-amoy po yung matatalino sa kapwa matatalino, no? Hindi nyo po mapaglalalangan. Yung mga nauutulang po na nagtatali-talinuhan, yung mga hindi rin matatalino. Pero yung mga matatalino po, never po mauto yan na yung sasabihin matalino ka. Pero yun po yun parang mahirap i-explain mahirap po i-explain yan. Kaya ayun, yun may mga ano po kaya yung mga leader, karamihan sa mga leader matatalino Hindi ko na kinakailangan magpaliwanag. Kaya sa inyo marami nakaka-appreciate sa akin. Kasi matatalino kayo di ba? Yun po yun yung ibig ko sabihin. Sanay na po ako diyan Yung pagmumukha ko kasi, yung itsura ko, hindi ma-appreciate. Yung iba kasi tumitingin sa itsura, di ba? Itsura, kung sa itsura talagang si Bongbong Marcos, mga tindig niyan, sanay yan sa forma ng tatay niya No, yung mga talagang, pero alam niyo po, kilala nila Kilala po ng mga matatalino kung sino yung totoong matatalino. Ganun lang po yun. No? Ganun lang po yun. So kung yung mga Duterte kasi mula sa mga matatalino hanggang sa pinaka-masa, yung pinaka-mahina kokote, na-appreciate sila Ang galing. Magaling talaga. Magaling talaga yung mga Duterte. Ako, bihira ako maka-appreciate ng tao. Hindi ako kahit yung mga leader na. Ito, iba pananaw ko sa mga senadores natin, di ba? Iboboto natin yan dahil kailangan ni Inday ng numero. Pero hindi ko sasabihin na lahat yan matalino. Meron dyan pamparami lang. Pero kailangan natin, ganun din naman Sa kabila nga, panay pamparami lang At least dito sa atin, majority nung kandidato natin, matatalino talaga. Pwede mong ilaban ng batbatan. Di ba? Ayun yun. Yun yung paggalang. Kasi yung hindi ka marunong magbasa ng sitwasyon, yung buong ASEAN country ay kapartner ng China, tapos mananawagan ka na kampihan nyo kami laban sa China. Imposible. Tatawanan ka lang ng mga yan. Tatawanan ka lang. Di ba? Puta, ba't naman, ano mahita namin sa'yo? Sabihin ng Singapore, ano mahita namin sa'yo? Sabihin ng Indonesia, may bullet train kami China to. Sabihin ng ibang bansa, putya. Kaya pumapasok sa amin yung mga investors dahil hindi kami nakikipag-away sa China. Simple lang yun Panahon ni Duterte, hindi po rocket science yan. Panahon ni Duterte, nakipagkaibigan tayo sa China. Nakita ng mga foreign investors, teka muna, wala nang conflict with China. Invest na tayo dyan. Kaya may build. Hindi po yan tsamba. No? Akala nyo ba sabihin lang ng Pangulo, gusto ko mag-build. Hindi po ganun yan. Wala pong Pangulo na
na ayaw ng infrastructure. Lahat po ng pangulo gustong maging infrastructure. Galit na galit yung mga troll, oh. Okey lang yan, kita niyo nanggagalaiti sila. Tatawanan lang natin. Eto, tama ka Lods, eto. Pareho kayong may tama ni BP Saraulo. Pero eto yung pero, pero ika nga, very thin line lang ang pagitan ng matatalino, ng henyo, at saka ng baliw. Di ba? Very thin line lang yan. Kaya yung mga artist, putang gagaling nila, di ba? Pero very thin line lang, malapit na sila mabaliw. Kaya delikado din. Delikado din yung sobrang talino, puta. Tayo si BP Sara, nag-i-imagine na. O, kita nyo. Di ba ngayon, lumalabas na yung sinabi ni BP Sara. Sino nagsasabi ng totoo? Ganun lang yun, no? Sinabi ni BP Sara, yung tingin niya raw na gusto niya ng, di ba? Dahil napapaya yung kadete. O ngayon, lumalaganap na yun, yung na yun. Yung tagpo na yun. Marami, alam nyo, sa totoo lang, mas magaling pang mag-research yung mga netizens kaysa dito sa press Yung press, ewan ko ba kung anong uri ng mga reporter meron tayo, no? Wala nang pengi daw at sa putya. Nasabihan sila ni BP Sara, mag-research kayo. Boss Badong, itapik nyo nga please ang mga investor ni Marcos kung meron ba. Wala nga Hindi, sa totoo lang, kayo naman, no? Ito. Paano natin natiyak na walang malalaking investor na nagpupunta sa Pilipinas? Alam niyo ugali ng gobyernong to? Hindi pa nagaganap, pinagmamalaking na. Di ba? 29 pesos na lang ang bigas. Wala namang 29 pesos. Pinagmamalaki na nga nila, hindi pa nagaganap. Yung pang may investor tayo, di inaraw-araw nila yan. Wala nga po. Lahat po ng mga binabalita nila noon, pumunta sa ganung bansa, merong merong uwi-uwing pledges. Pledges lang po yun na hindi natuloy. Pledges lang na hindi natuloy. Okay. Boss Badong, sartalo mga Marcos, ayan. Breaking, Inday Sara receive an anonymous call tonight from a certain General Torre. Tutulong daw siya sa paghukay. Expert daw siya. alam nyo, gawin nyo kay Torre para talagang makatulong. Kasi dito sa BGC, may malaking hukay dito, hindi binabaha ang BGC. May malaking hukay dito. Maliit lang tong BGC, pero may ang 4th floor, ang taas. Tapos kasing laki ng 8 Olympic size swimming pool. Ang kayang makarga doon sa hukay na yon, no? Kaya tapon ng tapon doon. Hindi babaha. Si 8 Olympic size swimming pool paano nyo kay Torre ang yung magpahukay kayo sa buong metro. si Torre paghukayin nyo. na malaki. Mawawala ng ba dyan. Putyang bilis pa magtapal, di ba? Uy, darating na yung Senado, tapalan ka agad yan. Mabuhay, Boss Badong. Presko ni BP Sara ang lunas sa galit ko kay BBM. Di ba? Alam niyo sa totoo lang, sabi nila, galit na galit daw ang taong bayan kay BP Sara. No. Tuwan-tuwa po kami. No? Baliktad po. Hindi po kami galit. Tuwan-tuwa kami.
Baka yung sinasabi niyong taong bayan yung supporter lang ni Marcos. Maski nga yung mga yung mga aktivista tuwan-tuwa, eh. Na-expose si Marcos, eh. Tamsak, Kuya Bads. Ngayon naman nagda-daydream si Ate Sara na pinugutan niya ng ulo si Bangag. Nakuha talaga ni ate ang pagkabargas ni daddy niya si Sir Badong unorthodox mag-isip, lol. Respeto po sa stray dogs. Si Diwata Torre hahanapin niya gold at kung meron heartbeat si Marcos Sr. Mexican cartel baka gusto mag-invest. Ibig sabihin, Boss Bats, noon pa lang ng election na-detect mo na po na di katalinuhan si Marcos. Hindi ko po, hindi. In fairness, ako ba tinatanong mo? Hindi ko alam. Akala ko matalino yan eh. Hindi ko na-detect. Hindi ko talaga. Hindi naman kami nagkaharap niyan. Hindi kami nagkausap eh. Hindi ko talaga siya. Wala akong time. Hindi ko talaga. Ang akala ko ganito, puta, si BP Sara nga bumilib dyan. Di ba? Sabi ko, supportahan lang natin. Kung ako hindi ko talaga siya na-detect. Kaya alam ko yung pinupunto mo na hindi ako matalino o hindi na ako matalino. Hindi ko talaga na-detect. Kasi magaling talaga mag-deliver eh. Magaling yung mga salita niya before, papakinggan nyo, panoorin nyo. Yung thoughts niya kasi noon, malinaw eh, di ba? Continuity lang. Yun lang po yun, pakikipagkaibigan sa China, itutuloy niya. Lahat-lahat itutuloy niya lang. Kaya madali lang sabihin eh. Pero yung nag-iba na siya, yung di niya na tinuloy, yung marami nang bumubulong-bulong sa kanya, hindi ko na maintindihan. BBM tulog sa pansitan. Badong, takot bang mag-invest mga foreign investors sa ngayon? Takot mapatawag sa Congress para imbestigahan dahil once kakompetensya ka sa negosyo ng isang congressman, maakusang na illegal. Hindi po. Stability po titignan lang. Oh. Nakita nyo po, ang titignan po ng investors, okay lang yan eh. Kaya nila yung iba eh. Pero yung anytime dinidigma nyo yung China, delikado sa investors yun. Di ba? Yun po ang pinakamabigat talaga, yung hindi tayo nakikipagkaibigan sa China. Wala pong matinong investor. Puta, ang laki-laki ng China eh. Tapos may mga bases dito ang Amerika. Yun ang numero unong no-no sa kanila. Sis Jane. Yan. Kung may taong may karapatan na magsalita sa kapalpakan ng government na ito, si BP Sara yun. Siya ang tunay na dahilan kung bakit sila nakaupo ngayon sa Malacanang. Sinayang nila second chance na makabalik. Correct. Alam nyo, totoo yun eh, no? Ngayon, yung mga hindi nakakakilala sa Marcos, naunawaan na natin. Kaya pala yung mga nauna sa atin, binasura na yung tatay. Biruin nyo, yung tatay na Marcos, kahit papano, proud ka. Kasi napapanood natin niya, maliliit pa tayo, di ba? Bata pa. Ako, batang-bata talaga ako noon. Pero alam mong matalino kasi, pag nag-speech siya, walang lulan-lula tayo kasi lahat ng presidente nakikita natin nag-speech. Yung pala, no, puta, pwede naman pala. Wag ko na ngang ihalimbawa sarili ko. Meron na naman babanat na hindi ako matalino talaga. Pwede naman pala yun, no? Tignan nyo nga, ilang oras ka magsalita ng walang script. Lulan-lula lang tayo nun dahil si Marcos lang nakita natin ganun. Kaya akala natin, puta, sobrang talino. In fairness, magaling talaga yung tatay niya sa propaganda. Kasi kikilabutan ka rin, may bagong silang. Di ba? Nakakaano rin, no? Bagong silang. Tsaka yung paniniwala namin, putya, talagang magulo bago ang martial law. Nag-martial law, tumahimik. Mga ganun. Bata kami nun, ha? Nakapila kami, ha? Kumakanta ng bagong silang. Grade 1, grade 2, grade mahusay ang propaganda. Ito, wala talaga sa lahat.
Wala talaga sa lahat. Kung may walang awa sa bayan. Matalino noon siguro si BBM pero ngayon, ah, nakamana siguro ng talino. Kaya lang hindi niya na-develop, eh. Very cloudy. Grabe po, yun nakakaawa yung mga ospital. Ang epekto po niyan, yung mga private hospital kung hindi sila nababayaran ng PhilHealth, bakit pa kami tatanggap ng mga PhilHealth card? Eh, ayaw naman pala kaming bayaran. Dati kasi gano'n, eh. Yung mga sa mga anak ko na kasi maraming magkakasakit yung mga maliliit pa anak mo siyempre takbo mo sa, ah, ano 'no, yung sa may Santa Maria may private dun yung ospital na dinadalhan ko sa mga anak ko, kasi yung si Bani Mendoza, tiyuhin yun ni Maine Mendoza, talagang mga ospital yung ano nila, yung mga pamilya ni Maine Mendoza, mga doktor, mga tiyuhin-tiyuhin niya. May mga ospital sa Santa Maria, diyan ko dinadala yung mga anak ko, eh. Babayaran mo muna, yung una gano'n yun, eh, hindi pa PhilHealth, Medicare pa yata tawag nun. Magbabayad ka muna tapos ipa-follow up mo na lang sa ospital 'pag nakakobra na sila sa PhilHealth. Tapos hanggang dumating sa panahon na puwede ng kakaltas na ng ano, ng, ospital, sila na bahalang kumobra. Eh, puta baka bumalik dati 'yan. Tinalo pa nga ni Isko si BBM, eto kaka-explain ko lang sa mama ko, yung mga issue sabi ko 'wag manood ng mainstream media, usisin niya muna bago maniwala sa issue. Tama ka boss, simula ngayon 'di na kami maghulog. Hindi ko naman sinabi yun, hindi ko naman sinabi yun, yung ang laki ng kinuha nila sa pera sa PhilHealth, eh. Ang problema mangungutang ka sa World Bank para sa PhilHealth, mas malaki pa yung kinuha mong pera ng PhilHealth kaysa uutangin mo sa World Bank. Eh, yun dagdag na naman na ang magbabayad na naman yan. Isko may pabahay, BBM na isa walang pabahay. Believe ka talaga sa mga Iskonatics, eh, 'no? Buti na lang sa Maynila lang tumakbo. Kasi 'pag tumakbo kayang senador yan, kay Duterte kaya yan. Hindi ako believe kay Heiderian, taga-Iran. Wala na akong pumbilib diyan, eh. Alam niyo po, yan ang una ko nakita na political, analyst. Kasi ang problema ng mga political analyst, ginagawa nilang political propaganda. Puwede naman mag-political propaganda pero i-analyze mo yung sitwasyon. Ang galing nila mag-isip ng admin pagkakaperahan. Kaya nga boss, may 90 billion ng PhilHealth ilalagay sa ibang proyekto tapos uutang para sa health industry. Yun ang hindi ko makuha, eh. Puta sabi ko, grabe buwisit ng mga tao 'to. Uutangin mo, tutubuan mo, eto hindi mo natutubuan 'to, eh. Babayaran mo ng ilang dekada. Hindi kasi alam ni Bangag yang tradisyon na yan na sa PMA Serbadong. Eh, dapat alamin mo, 'di ba? Dapat alamin mo, tama nga si VP Sara, hindi siya marunong maging presidente. Naku po si Heiderian 2016 pa ako gigil diyan, ewan mag-analyze. Eh, gano'n talaga, eh. Ang kinukuha kasi ng mga ano, inuuna nila yung looks, eh. Tsaka yung dapat may propesor ka. Siguro yung isang, ano ko, hindi ako yung hindi ko tinuloy yung mga aral ko para makuha ko yung titulong propesor. Nasiyahan ako sa trabaho ko, eh. Hindi na ako
Hindi ko na inabala yung sarili ko. Yung target ko ano lang, hanggang dito lang yung target ko. Maganda na rin, 'di ba? Kasi kung nag-target ako ng mas mataas pa, putya baka hindi ako vlogger ngayon. Kaya ako naniniwala ako sa ano, 'no, sa meron meron kang malas ako sa promotion, yung pala dito ka papunta. Yung hindi ka aasa sa iba. Kasi promotion, aasa ka sa iba eh. Sa kinakailangan magpakitang gilas ka dun sa 'di ba? Yung magpo-promote sa'yo eh. Kasi yun lang ang chance, eh wala ako nun eh. Kita niyo naman ngayon, 'di ba? Wala talaga ako yung katiyaga-tiyaga na makisama na yung punta tayo ro'n, punta tayo sa Davao, punta tayo sa mga powers that be, yung dikit-dikit. Nakita niyo po 'no? Imaginin niyo dun sa trabaho namin, ganyan din ako, lagi akong nakahiwalay, lagi 'pag may seminar, alam ko na 'tong sinasabi na speaker na 'to. Ang gagawin ko magko-question ako ng mga malulupitan, yung mga talagang magpapatawa ka lang tapos maya-maya tatakas ka na, yung masaya sila na wala na ako. Wala namang gugulo. Pare-pareho kami masaya. Nakakaikot ako ng Davao, nakakaikot ako ng Camiguin. May seminar kami, Cagayan de Oro, unang araw. Kaya masarap eh, masarap. Maganda rin 'no, na hindi ako na-promote. Kasi hindi ko maisipang maging vlogger eh. Hindi niyo sana ako kilala ngayon. Hindi sana ako nag-e-enjoy, panay pressure, baka inatake na ako ngayon, kagano'n na siguro ako ngayon, 'di ba? Masaya po kasi rin ang pagba-vlog. Tapos hawak mo oras mo, matulog ka. 'Pag inantok ka, yung mga nag-aalala po sa tulog ko, 'wag po kayong mag-alala. Tulog vlogs lang po ginagawa ko, lakad, tulog vlogs. Gano'n lang po. Ang bangag ay anak ng magnanakaw. Ang isang issue pa, Boss Buds, ay ang binigay na papel kay Marcos na hindi niya tinanggap, yung pala humihingi lang ng 5K yung matanda. Hindi ano eh, hindi nga kasi siya yung politiko na yung masa eh, 'no? Privileged politician siya, anak ng presidente agad eh. Unlike si VP Sara, anak siya ng mayor. Matagal siyang anak ng mayor. Malaki po pagkakaiba ng anak ng presidente at anak ng mayor eh. Ang mayor kasi yan yun eh, lalapitan ka ng lahat eh, di ba? Mayor, wala po kaming pampalibing. Mayor, wala po kaming pantubo sa ospital. Mayor, ganun po yun eh. Kaya naalala nyo yung tawa ko ng tawa rin eh, yung naalala nyo yung pare na nanalo sa Pampanga, isang term lang siya. Para ko na nakinikinita yung ano, yung bagong politics daw, di ba? Anong pangalan nun? Amang ano? Natatandaan niyo yun, yung pari na nanalo? Sabi ko, hindi tatagal to, isang term lang to. Kasi hindi niya alam eh. Ang pagiging gobernador ng Pampanga. Ano lang ang pangalan ng pari na yun? Lalapit sa iyo yan eh, yung mga tao. Gob, wala, Among Ed. Ayan si Among Ed. Gob, wala kaming pampalibing. May budget ka riyan para sa mga ganyan. Nakinikinita ko siguro, ay, bago na po ang politika natin. Hindi po tayo. Siguro ganun yung ginawa nung pare na yun, kaya talo agad. Yun kasi yun, si VP Sara kasi lumaki siya anak ng mayor. Si Marcos lumaki anak ng presidente. So malaki po yung difference no, nasa Malacanang lang sila eh. Eto si VP Sara sinasama ng tatay niya. Nakikita, di ba? Kahit sa bahay pinupuntahan yung mga mayor eh. Galit na si Sara sa admin, sana matuloy sa WPS, isama sana si Tambi.
Sa GC nila sinabihan sila na, "Kung di kayo titigil ipapahukay ko tatay niyo at itatapon ko sa WPS. Walang utang na loob ang budol na mangga kaya napuno na." Out of anger kaya nakapagsalita nito. Ang buong akala natin 'no, ang buong akala natin good na good pa sila ni Imee 'no? Yung pala wala rin. Talagang maganda 'yan, eh, maganda po para sa ating lahat. Tapos may pare siguro hinihingian yun, "Governor Governor wala po kaming pampalibing." Ay bago na po ang pulitika natin ngayon. Hindi na po tayo hindi ka na namin iboboto kahit kailan. Hindi, eto sa tingin ko, kaya galit si Sara kaya kahit kay Imee. Ang tantiya ko ganito, eh, 'no, siyempre maghihinanakit ka. Parang ganito 'yan, eh, guarantor ka. Pautangin mo na 'to, ako guarantor ako, magaling magbayad yan. Hindi mo kilala yung tao, eh, 'di ba? Tapos ikaw naman, puta kaibigan kita, talagang ano 'to, okey 'to, pautangin ko 'to dahil sa'yo. Oo, ako sagot kita riyan. Parang gano'n po 'yun, eh, 'no? Para po mas maunawaan lang natin. Hindi niya kilala si Bongbong, na maaaring kilala niya kasi anak ng presidente dati, pero hindi yung eto magaling, eto ano, hindi niya 'yun, hindi alam ni ano 'yun, ni Sara Sara yung buong pagkatao niyan. Ako magagalit, eh, puta, o ano ngayon? Akala ko ba mahusay 'yan nung sinitan niya, hindi ko rin nga alam kaya nga nagagalit ako, eh. Gano'n lang sasabihin mo, kaya ka nagagalit, 'di ba? Kaya ka nagagalit gano'n lang sasabihin mo. Putya walang walang kuwentang ano 'yun. Oo, naisip ko pa 'to dahil magaling ako. Naisip ko pa raw ba 'to. Mabilis ako mag-isip, eh. Alam mo ba 'yun? Mabilis ako mag-isip. Makakalimutin lang ako. Alam niyo po sa totoo lang, ang nakakalimutan ko naman pangalan, pero yung mga buo pa sa utak ko, eh. Kahit sa boxing, sino na nga yung nakalaban ni Pacquiao na ganito, kaya ko i-describe, eh, na 2 rounds lang inabot, mga gano'n. Pero yung pangalan dun ako hirap.